Sinabi naman na kasi. Sinabi ko, hindi mo sinusunod. Di ba? Hindi ka nakikinig. Nagtatanong lang ako, Mr. Chair. Hindi ka nakikinig. Palitan ka. Oo. Grabe mga kabatang helmet, kanina nga naka-live tayo, hindi naman dun sa live Senate hearing, video ka pa, kay Sheila Goo, diba? Siyempre, si Senrisa at yung iba pang mga senador, pero eto, yung sa OVP talaga, sumagat talaga ulo ko. Nagkainitin na. Kasi ang unang nagtanong, mga kabatang helmet, ay si Representative Franz Castro. Ayun na nga. Eh, syempre, di ba, videographer, siya ngayon napatayan ng mikropono nung nakaraan. Oh. Di ba? Yung Oo. sa budget hearing din ng OVP. Nakakaloka. Alam mo, parang, buti na lang, hindi ko naman talaga binoto yan as Vice President. Proud ako kung sino yung binoto kong Vice Presidente. Ano Pero alam niyo yon, doon sa mga nabudol at doon sa mga bumoto dyan, oh, ayan na po yung refleksyon ng binoto nyo. Nakakaloka. Tama din si si Representative Brosas, pero mamaya ako i-upload yung about dun sa tanong ni Representative Brosas, Bidjugapur. Pero ito yung initan, girian, Bidjugapur. Mainit na mainit. Ni Rep. Franz Castro, ni Representative Chairperson Kimbo, Bidjugapur. At Inhit ni talaga. Madam Sara Duterte. Grabe ha, para sabihan mo at utusan mo, yun yung dating sa akin inuutusan, yung Chairperson, Bidjugapur. Na iba yung sasagot, or diba, panoorin nyo muna. First to interpolate would be from the minority. We have our Deputy Minority Leader, Franz Castro. Thank you. Madam Chair. Thank you, Madam Chair. Am I Madam Chair. recognized? Yes. 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 Yes, Madam Vice Yes. President. I would like to forgo the opportunity to defend the budget in a question and answer format. I will leave it up to the House to decide on the budget submitted. Madam Vice President, we have 17 members listed for interpellation, and as you know, you've been here many times for our budget briefing, that this is an important part of the budget briefing. The GAA, the General Appropriations Act, is arguably the most important piece of legislation every year. At kasama po ito, ang pagtatanong at pakikinig po sa sagot po ninyo ay napaka-importante pong input sa aming pong trabaho. So, yun po, kami po ay, we will proceed to ask questions. Madam Chair, my answer for every question will be, I will forgo the opportunity to defend the budget of the Office of the Vice President through a question and answer. And I will leave it to the House to decide on the budget submitted. So, magsasayang tayo ng oras dito, paulit-ulit yung sagot. That is acceptable to us. Unless I hear any objection, that is acceptable to us. Okay. Because it is, I believe, karapatan din po ng bawat Pilipino na marinig po nila ang katanungan po ng 17 po na nakalista sa ngayon. Palagay ko, kung meron pong dadating dito, baka dumagdag po. Pero marami pong issues na hinaharap po tayo ngayon. Kayo po mismo, nakikinig po kami sa inyong speech po kanina, kahit na hindi po siya related po sa ating budget. Marami pong na-spark na mga tanong, kaya palagay ko, kaya nga sinabi ko kanina, ilimit natin ang mga tanong tungkol sa budget. So, yun po. So, kung kayo po ay binigyan po namin ng pagkakataon na i-share po ang insights, kami rin po ay magsasabi din po ng aming mga katanungan. So, with that, the Deputy Minority Leader, Madam Franz Chair. Castro, may now proceed. With all due respect, I will not Madam Chair. repeat my question my answer every time there is a question. May I seek permission that every time there is a question, that is my answer. Madam Chair, I will call you and you can do as you please, Madam Chair. But I will recognize you. Okay. And then, Madam Chair, may I be given the opportunity
to explain why I will not and I will forgo the opportunity to defend the budget in a question and answer in the committee and leave it to the House of Representatives to decide on the budget submitted. Madam Chair, Madam point of Chair. order. Kasi po, tapos na ang presentation time kanina. So that was the opportunity for the resource person para magsalita. So now we have formally entered the interpellation period. So mas mainam po na pakinggan na ng Vice Presidente ang tanong na ating mga House members. Tama po. So, the Chair agrees with the Honorable Chair. Manuel. Excuse me, We will Madam Chair. proceed with the question and Excuse me, Madam Chair. Wait or order. please wait to be recognized, sir. So, we will proceed That's my at this point point. of order, Madam Chair. And what is your point of order? May we know the rule on which your point of order is based? The Honorable Bautista, may we know the rule on which your point of order is based? Because the Vice President already manifested that Kindly, sir, present the rule so we can rule accordingly. What is the rule on which your point of order? What is the point of order first and the rule on which this is what's based? the point of order also of Congressman Raul? If you will question Yes. me, my point of order, you have to also to question the point of order of Congressman Raul. So we will make the Honorable Manuel repeat his point of order and the rule, because this is clear based on the rules that we approved during our first hearing relating to the budget. So please repeat that. Madam Chair, ang point of order natin ay bata yun sa paano ang rules of procedure natin sa Committee on Appropriations na after mag-present ng ating mga resource persons, they are given time, kung may slide sila, may video sila, mag-speech sila, nasa kanila po yun. And after that, ay magpo-proceed sa questions ng ating mga mambabatas. So yun po yung established rules natin sa Committee on Appropriations na supposedly ay alam din ng lahat ng mga members natin. So kung iniiba natin yung format, yan ay pagbabali dun sa established rules ng committee, Madam Chair. Yes, and Madam Chair. So, excuse me, Madam Vice Yes, President, ma'am. there's a point of order that was raised, so we have to first rule on that. So there's a procedure that we have to follow. Yes. Madam, May I just say that this is not part of the presentation? This is an explanation of my answer. no, but there is a Diba? point of order which we will have to first decide upon. Pasensya na po. So, are you objecting to the ruling of the chair, the Honorable Bautista? So we have taken note of the point of order, which we have accepted, and at this point, the chair rules that we shall proceed. So the Honorable Franz Castro may now proceed with her interpellation. You have the floor, ma'am. So, Madam Chair, siguro first observation, no, yung on the budget for the 2024, yung Vice President na nagsabi, Madam Chair, na slow and low utilization. So nakita naman natin doon sa presentation. So yung utilization ay napakababa. Pero syempre comment ko lang, no, mas mabilis siya sa confidential funds. 100% in 11 days. Madam Chair. So, Madam Chair, so according to the utilization of the confidential and intelligence funds submitted by the COA to us, no, so we have here surveillance and monitoring. Sabihin ko lang, Madam Chair, no, yung purchase of information out of 125 million confidential funds in 2022, purchase of information 14 million, payment of reward 10 million, rental and other incidental expenses relative to the maintenance of safe houses 16 million, purchase of supplies 35 million, provision of medical and food aid 40 million, payment of incentives or traveling relative to
confidential operations is 10 million. So a total of 125 million conducted surveillance in 132 areas in 11 days. So 100% utilization. Madam Chair, I have also here a report about the notice of disallowance. According to the notice of disallowance, the COA disallowed 73,287,000 out of 125 million confidential funds used by the OVP in 2022. So this is 58.63% of the 125 million. So can you confirm, the Vice President? Madam Vice President. Madam Chair, since you allowed her a snide comment, you will allow me a snide comment as well. So my question Diba? is, Madam- can you Yes. confirm? Yes. Yeah, okay. Diba? Okay. Yes, Madam Chair. So, May I, before you proceed, may I remind both our guests and our resource You should have reminded persons her to when she said the refrain line, diba? I called your attention, Madam Chair. You did not recognize me. So, ngayon, sasabihin ko na, if you allowed her that, you allowed me a snide comment as well. I don't recall hearing a snide comment, Madam Vice President. Ang snide comment, that's a Okay. matter of judgment. So please proceed Secretariat, with your... please Madam proceed, Chair, ma'am, I would like the with your- Secretariat to repeat the first 3 lines of the comments. well, a point of order, Madam Chair. Point of order, Madam Chair, kasi parang... So let's please proceed with the Yeah. answer. Point of order, Madam Chair. Madam Chair, kasi parang siya yung nagpe-preside eh. Yes, Ay, that's ganun why- talaga ang buhay, ma'am. Kasi inuutusan Madam mo Vice yung President. secretariat natin sa Committee on Ganyan Appropriation. Yes. Alam, Some ano, order, diba? please. So, Yes, okay. Thank you, Madam Madam Vice Chair. President, please proceed with the response. There's a question. Please proceed with the response. Madam Chair, I do not understand bakit a person convicted of child abuse is still sitting in a seat Point of Of the order, House Madam of Chair, ito yung sinasabi Representatives. natin na dinadivert ang usapan sa ating budget hearing. Kung nagawa po niya yan sa Senado, Madam Chair, dapat hindi natin yan pahintulutan dito sa Kamara. You allowed her a snide comment and then you will not allow me Please wait a to be snide recognized. comment? Excuse me, our members and our guests. I warn please, you. Please wait Don't to go be into this rabbit acknowledged. hole. Please wait to be acknowledged before you speak. Okay, so at this point, Honorable Manuel. Yes, Madam Chair. Again, it's another point of order kasi kapag may mga deliberation tayo, we should stick to the topic. Hindi pwede, Madam Chair, na dinadivert natin yung usapan para hindi natin sagutin yung tanong ng mga mambabatas natin. This is actually the best opportunity, formal proceedings, nakikita po ng publiko para malaman anong sagot ng Vice Presidente. So hindi po natin napapayagan ang ganong mga argumento na hindi naman tumutumbok dun sa topic natin. So, Madam Madam Vice Chair, President, there's I a will make this question. easy for please, you. Please make Sige, ma'am. your responses direct to the point. Sige, ma'am. I will make this easy for you. What rules are we using for this budget hearing? We have our rules Yes, ma'am. adopted by the Committee on Appropriations. Right, okay. We searched for that rule. So, we only found the general rules. So, we have a copy of the rules for the budget hearings. Well, as far as I'm concerned, mas importante ang rules para sa amin. Kayo po, ang kailangan nyo lang marinig is yung acknowledgement for you to begin to speak. Yun lang po ang pinaka-importante para sa guests. Sa totoo lang po. Yes, ma'am. So, ang pinaka-importante, yes, you may proceed. At saka po yung adjournment, yun lang po. Yung termination po, yun ang pinaka-importante lang po. For the rules, yun ang ay importante para sa members. But we may provide the copy to you. Yes, ma'am. So please So, proceed and answer the May we question. request a copy? Yes, yes, absolutely. But Yes. please, there is a question. And do you want us to repeat the question?
And we will not penalize you No. on the time. I don't You can repeat the facts from the notice of disallowance. I don't need a the repeat of Honorable the question. Yes, Honorable Franz Castro, you may repeat your question on the notice of disallowance, I believe. Yeah, tama, Madam Chair. So according to COA, the notice of disallowance is amounted to 73,287,000 out of 125. At ito po, Madam Chair, yung mga breakdown ng mga disallowed na mga na mga purchases. So reward payment of 10 million, payment of rewards, various goods, 34.857 million, payment of rewards, medicines, 24.93 million, tables, chairs, desks, computer and printers, 3.5 million. So, ang question, Madam Chair, so yung letter A, B, and C, so nakita naman natin nandoon yung sa joint circular. How about yung ito, no? How about yung mga tables, chairs, desktop, computer, na umabot po ito sa 3.5 million. So, pwede bang maipaliwanag kung bakit ito pinurchase, Madam Chair? Madam Vice President. Madam Chair, I still request for the rules of the budget hearings. Okay, Vice President. gusto mo sagutin ko, ma'am. Yes, Madam. This is a hearing of the budget of 2025. Nasaan dito ang confidential funds? Yung tanong niya, Madam confidential Chair. funds. Nasaan dito? Honorable Madam Franz, you may ito proceed. yung continuing, continuing questions pa natin noong 2024, during the last budgets. Hindi na ipaliwanag itong 125 million na alam naman natin na wala ito sa budget ng 2022. So, ito, Madam Chair, sa rule naman natin, lahat dito tinatanong no? So, according to the budget, whether it is in the past, kasi nakikita natin yung utilization noong mga budget, kahit na yung past years, ay pwede nating busisiin dito, Madam Chair. Tama ba ako, Madam Chair? I will agree with you, the Honorable Franz Castro. You may proceed, Yes, Madam ma'am. Vice Yun President. yung sagot ko, ma'am. Nasaan ang topic natin dito at ang pinasubmit ninyo sa amin is the budget proposal of 2025. Where in the budget proposal of 2025 is the item confidential funds. Sa in aid of legislation nga ninyo, nakalagay nga doon sa rules ninyo, diba? The discussion should be germane to the topic. The topic is a 2025 budget proposal. Now tell me, Madam Where Vice is President, the Honorable Franz confidential Castro funds? has already provided a sufficient explanation for why she asked the question. So please proceed with your answer. Madam Chair, It's a very why are simple we discussing question. the budget of 2023 and 2024? Honorable Franz Castro. So, kung ayaw niya sagutin, Madam Chair, so let me go through na lang with my question. Kasi related naman ito. Remember, Madam Chair, question natin ito noong last year, at yung 125 million na ito ay hindi ito maipaliwanag, no? Dahil nga confidential no? Nagtago sa word na confidential. At ngayon, kailangan nating maipaliwanag at it is in the interest of the people. Yung 125 million na ito, Madam Chair, kaya kailangan ito na mabusisi at kailangan ito maipaliwanag ng OVP. Kaya hindi tayo pwedeng questionin ng mga rules, questionin ng mga topic, etc. Dahil related din naman talaga ito sa budget, Madam Chair. Madam Chair. Yes, you may proceed. I request that the chairperson of the Finance Committee preside over this hearing. Madam Vice President, with due respect, you are not allowed to do that, Madam Vice President. You are not allowed to introduce any motion. You are a research person I in this did not- hearing, Madam President, I did Vice not move, President. ma'am. I requested
I In the same requested, as vein- your resource person, I requested So that the your request chairperson is of the denied, committee. Madam Vice President. Just please answer the question. The issue on confidential funds falls squarely within our discussion of your 2025 budget. Narinig mo yung sinabi niya, ma'am? Narinig So mo yung please proceed. nakikinig ka sa kanya kanina? Absolutely. Walang rules dito. Please proceed and answer the question. It's a very simple question. Di ba? Please explain the specific spending on those items that she enumerated, amounting to a total of, Honorable Franz, do you want to Amounting repeat to a that? total of 73.287 million. So, dahil may notice of disallowance, so ibig sabihin, Madam Chair, illegal ito at not in accordance with the joint circular by the COA, DBM, and other related agencies. So kung ito ay dinisallow, so ibig sabihin illegal yung paggamit nito. Madam Chair, nitong mga items na binanggit ko po, Madam Madam Chair, Yes, Madam Vice President. you cannot allow a member of the House to just claim that it is illegal. That is a Madam notice Chair. of disallowance. That is a procedure inside the Commission on Audit. Hindi sa upuan niya. The Honorable Franz. Okay, thank you, Madam Chair. So, thank you for the explanation, Vice President. Okay, next. According to accomplishment report of OBP, it spent 10 million for payment of reward. So, Madam Chair, in 11 days, ilang tao kaya at magkano kada tao ang reward? In fact, COA disallowed the whole amount spent by OBP for payment of reward. Hindi ba, Madam Chair, questionable ito? Madam Chair, the invitation letter that we received from the House of Representatives. Dear Vice President Duterte, the House Committee on Appropriations will hold briefings, hearings on the budget proposals of various departments, agencies, and corporations relative to the fiscal year 2025 National Expenditure Program as the basis of the fiscal year 2025 General Appropriations Bill. Nasaan? Sa presentation ko kanina, ang haba. Ang confidential funds. Honorable Franz Castro. Can we request our technical people to fix the mic? Can everybody check their mics and make sure that they're switched off para maka-switch on yung si Franz? Ito meron na ako. Meron na. Add even yata to eh. Madam Chair, point of order lang ulit, Madam Chair. Kasi kailangan lang nating ma-establish
I would assume hindi naman po pinanganak kahapon ng ating resource person. Practice po natin sa House. Madam Chair, that is a bago snide remark. Na para po tayo ay makapagtalakay ng budget na pinopropose para sa susunod na fiscal year, chine-check natin paano din gumagastos yung mga ahensya even in the current year and in the past year. Also, Madam Chair, Section 162, rulings as precedents, rulings on questions raised by members shall form part of the parliamentary practice of the House. At practice po natin since time immemorial na hindi lang po ang proposed budget yung tinatalakay. Kasi yung performance ay dapat bahagi din ng discussion. Yun lang, Madam Chair. Noted. Honorable friends, could you kindly check if your mic works? Okay, thank you, Madam Chair. So yun po, no, yung sinasabi natin kanina, yung payment ng reward, the resource person can answer this. Questionable, tingin ko ay questionable ito. Okay? So, next, according to the accomplishment report, isa sa pinaggamitan ng OVP ng confidential funds ay yung provision of medical and food aid. This is not allowed under the Joint Circular number 2015-01 dahil kailan pa naging confidential fund ang pagbibigay ng ayuda. Or kung ito naman ay ginamit sa mga ginamit na tao or informant in 11 days. So paano kaya ginamit itong 40 million na ito, no, para sa medical and food aid in 11 days, Madam Chair? So yun yung tanong ko. Kung hindi ito ginamit doon sa mga aids, medical aid or food aid, pero paano kaya, Madam Chair, ginamit itong 40 million na ito as a medical and food aid ng ilang tao in 11 days? So yun po yung tanong natin, Madam Chair. Madam Vice President. Madam Chair, the subject of this hearing is the OVP 2025 budget proposal. We do not have an item of confidential funds in the OVP budget proposal. Honorable friends. So, may I continue, Madam Chair? Isa sa bumubukol na confidential fund ng OBP noong 2022 ay nasabi ko na, Madam Chair, yung medical and food aid at saka yung mga purchase of supplies. According to the accomplishment report, the OBP spent 40 million now for medical and food aid in 11 days. So, ang ibig sabihin nito, Madam Chair, konting math, tumapatak na 3.64 million kada araw ang gastos, no, para sa food and medical aid. So hindi natin maintindihan, Madam Chair, paano ito ginastos in 11 days, no? 3.64 million kada araw dito sa item na ito. Madam Vice Do you want to President. comment? Madam Vice President. I did not call you, ma'am. It was Representative Arroyo who called you. The chair would like to remind both the resource persons and the members to please wait to be acknowledged before you speak. Yes, ma'am. Yes, so Tinawag you mo mean, ako. yes, For what, ma'am? to respond. So any comment, Madam Chair, dun sa sinabi natin based dun sa accomplishment report? So kung gagamitan natin ng konting math, 3.64 million kada araw ang gastos para sa medical and food for 11 days. For how many people ba ito? Madam Chair, the topic and the invitation of the House of Representatives to the Office of the Vice President for this hearing is the 2025 budget proposal. There is no confidential funds in the 2025 budget proposal. For the information of the body, the letter that we sent, our Madam Vice President, reads as follows. In the second paragraph, we noted the following topics to be discussed.
Item number 3 is comparative budget allocation and utilization rate from fiscal year 2019 to 2023. That's item number 3. So I can provide you copies of the letter. So clearly, confidential funds spent in 2022 falls squarely within that. So yes, Honorable Francie, may proceed. Yes, Madam Chair. So, mukhang hindi na tayo sasagutin ng, hindi na ako sasagutin ng ating Vice President. So, sa bawat sagot kasi na ganyan ng ating Vice President, for the record, since ayaw magpaliwanag ang BP, so, ibig sabihin nito, yung paggastos ng 125 million ay na pera ng taong bayan ay hindi maipaliwanag. So, yun lang, Madam Chair. Kaya hinihiling natin sa Vice President o OVP na kailangan na maipaliwanag itong mga sinasabing item dito. Anyway, Madam Chair, sa kanila naman ang galing, no, yung utilization at confidential and intelligence fund. And of course, ito lang naman ang hawak ko din dito, yung notice of disallowance. Kaya gusto talaga nating maintindihan, Madam Chair, kung ang notice of disallowance ay, so syempre, papaliwanag pa nila yan, kung paano, di ba? So, kailangan malaman din ng taong bayan na sila yung nagbibigay ng pondo para sa operations ng OVP at lahat ng mga agency. At kailangan yung maipaliwanag. So, hindi pwede yung ganyan na yung tactics na ganyan na parang, parang sorry for the pusit, na kapag nasusukol na ang pusit ay nagaano ng maitim na tinta. So, ayaw natin ng ganun, Madam Chair, kasi yung atin namang pinag-uusapan dito ay budget. No? So, wag naman mag-ugaling pusit ang Office of the Vice President. Madam Chair, may I point of information only, Madam Chair? May I? Grabe mga kabatang helmet. Nako. Sige, alam ko maraming mga trolls sa magtatanggol, andyan na yung mga bashers, pero Pilipino kayo eh. Diba? Pilipino tayo. Okay lang ba sa inyo na ganyang klase ang leader na tinitingala nyo? Oo. Ha? Oo. Medyo kapar. Oo. Yung tax natin ng pinapaswel sa mga ganyang Oo, uri. bakit? Ginagamit naman ng tama Sagot eh. Oo. Mali man kasi yung tanong. Ha? Ano mali doon? Mali bang tanungin? Mali kasi yung tanong naman. Dapat kasi magtanong ng tama para tama yung sagot. Alam mo, videographer, binigyan mo na naman ng pulpito ang utak ng mga troll. Kailangan natin bigyan Pero ng pagkakataon ayan nga ng mga troll. kabatang helmet. Simpleng tanong lang ni Rep. Franz, napunta na kung saan-saan, nahalungkat na kung ano-ano, nagkaroon na ng personalan, gaya ng ginawa niya kay Senrisa. Kasi Personal na eh. Sabi na po, sige, una ka muna, videographer. May karapatan tayo dyan, kaya nga binabalangkas yan eh. Dahil galing sa buwis, galing sa tax natin, tax ng bayan, yung pondo na yan. So, hindi pa tayo pwedeng magtanong, hindi pa tayo pwedeng magsiyasat, hindi pa natin pwedeng malaman kung saan napupunta talaga yan. Ano lang ba yung simpleng tanong at simpleng sagot yung sasagutin ng Vice Presidente ito? kasi naman, ba't ibigay yung budget? Ang dami-dami naman tanong. Videographer. Tanong naman kasi ng tanong, ibigay na yung budget. Hindi pwedeng ibigay na lang basta-basta. Bakit? Di ba? Oh, sige. Oh, ano nangyari Ipagtutulong naman niya yun Oh, pamtutulong saan? Yung mga duplicated programs? Yung mga Basta. duplicated programs Ano, na mayroon ng existing programs sa ibang Hindi na kailangan ahensya? sagutin yan. Andun na eh. Yan tayo. Pero ayan mga kabatang helmet. Kung nagustuhan mo muna video na ito, huwag kalimutan mag-subscribe at i-click ang notification bell para lagi updated sa lahat ng mga ina-upload sinasawsaw namin ng video kapar. Pero sobrang nakakalungkot mga kabatang helmet kasi ganyang uri ang mga namumuno sa bansang Pilipinas. Ganyang uri ang ibinoto nyo. Buti na lang ako, proud ako na hindi ko yan binoto. Pero ayan nga mga kabatang helmet, anong stand nyo dyan? Anong masasabi nyo? I-comment nyo na yan. Ang ano lang talaga dito, videographer, kaban ng bayan yan, pera ng bayan yan, so may karapatan ang bayan na malaman kung saan napupunta yan at responsibilidad ng mga nakaupo na yan, mga politiko na yan na ipaliwanag sa taong bayan kung saan napupunta at dinadala ang kaban ng bayan. Let's stay happy, stay healthy, and stay safe tayo as always. Sabi ko sa buhay, nag-helmet din ang bukid, keeps getting better every day. God bless everyone. Bye! O kapla, comment of the day! R8DPJ. Si Sir Rated PJ yata to eh.
So, ang sagot naman niya ay payag na payag na payag po. Ito yung video natin na si Atty. Leni Robredo ang tanglaw. So, mega love shoutout kay Sir Rated PJ. Ayan na, payag na payag siya na ang tanglaw nga ay si VP Leni. Yes. Talaga naman hanggang ngayon, ang angat buhay, ang angat Pinas Incorporated, tuloy pa rin sa pagtulong sa pag-angat ng buhay ng bawat Pilipino. At kung titingnan naman natin ang kadiliman at kasamaan, patuloy pa rin. May choice. Puro kadiliman kasamaan. Patuloy pa rin sa pagdadala ng kahirapan sa ating bansa. Basta yung mga bata helmet, comment na kayo!